Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong pagdulog sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ipinagkakalob sa atin. Sa misang ito, atin pong ilakip ang ating mga padalangin at intensyon kasama ng mga taong napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay, ang mga kapatid nating biktima ng mga kalamidad. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, sinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nululuwalhati ka namin. Salamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang iingi ng kapatawaran na budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap. Kung ito may nagtatagal, masdan mo. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin.
lumapit sa Kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirap. Mga tupa tayong inalagaan. Panginoon, iyong pag-asya sa luwain. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan. Iyang iniyong puso huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iniyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ang ako'y tinukso doon at sinubok ang iniyong magulang. Bagamat nakita aking ginawang siya ang nakinabang. Panginoon, iyong diin, pag-asya sa luwain. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Balita sa inyo'y ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil na mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo at nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Isang mapagpalang linggo po sa iyo, Padre. Hindi naman po lingid sa ating mga karanasan na tayo bilang tao, meron tayong karanasan na sumusubok o sinusubok at sinusukat ang ating pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Nang dumating po ang pandemic sa ating panahon, ang dami po sa atin ang tila ba nanghina ang kanilang pananampalataya, naghina ang kanilang pag-asa sa Diyos. Kapag dumarating ang iba't ibang kalamidad, ang malalakas na bagyo, ang paglindol, sinusubok ang ating pananampalataya. Kapag mayroong nagkakasakit, mayroong malubhang karamdaman, kapag mayroong problema sa pamilya, problema sa anak, o problema sa mag-asawa, problema sa pinansyal, ang mga sitwasyong ito sa buhay natin ay tila ba sumusubok at sinusukat ang ating pananampalataya sa Diyos. Natutokso tayong magtanong sa Diyos kung nandyan pa ba ang Diyos, kung nakikinig pa ba ang Diyos, kung kumikilos ba ang Diyos sa mga sitwasyon na hinaharap natin sa ating buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, wala pong duda na may Diyos na mabuti at maawain. Walang duda na may Diyos na mabuti at maawain. Hindi natin maaaring pagdudahan ang Diyos. Ang sarili lamang natin ang dapat pagdudahan dahil maaaring nawawala ang ating pananampalataya. Maaaring nawawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Ito po ang tagpo sa Ebanghelyo na kung saan ang mga alagad ay lumapit kay Jesus at nagsabi, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Maaaring ang sitwasyon na kinakaharap ng mga alagad, sila ay nagtatanong, sila ay nakakaranas ng problema, at maaaring dumaranas sila ng panghihina sa kanilang pananampalataya. Kaya ang mga salitang sinambit ng mga alagad sa harap ng ating Panginoon ay mga salitang magpapalakas sa kanilang pananampalataya. Para po bang nagdarasal ang mga alagad, Panginoon, Guro, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Increase our faith, Lord. Ito po marahil ang magandang approach natin sa bawat sitwasyon
na dumarating sa ating buhay, anumang pagsubok, anumang problema na dumarating sa ating buhay, ganito lang ang dapat nating approach sa Diyos. Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob. Wala tayong ibang dasal sa Diyos, kundi ang tayo ay humingi ng tulong sa Kanya para tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya, para tayo ay maging matibay sa pagharap natin sa anumang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sabi nga, walang pagsubok na ibinigay sa atin ng Diyos na hindi natin ito malalampasan. May mga tao lang na umiiwas sa pagsubok. May mga tao lamang na tumatakas sa problema. Kung kaya nga't ang nagiging resulta ay kitilin ng buhay. Sapagkat para sa kanila wala ng pag-asa. Hindi na sila makakaahon sa problema. Nawawala yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya nga, ito yung palagi nating hihilingin sa harap ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo sisimba, sa tuwing tayo ay luluhod at mananalangin sa Diyos, bigyan lagi tayo ng lakas ng pananampalataya, ng tibay ng pananampalataya upang hindi tayo panghinaan ng loob, upang hindi tayo mawala sa Diyos. Palakasin palagi natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano po ba ang inaasahan sa atin kapag tayo merong malalim na pananampalataya sa Diyos? Ano ang bunga ng taong may pananampalataya sa Diyos? Una, ang kababaan ng kalooban. Mababa ang loob ng isang taong may malalim na pananampalataya, sapagkat batid niya na wala siyang ibang aasahan, wala siyang ibang lalapitan, wala siyang ibang hihingan ng tulong kundi ang Diyos. Kaya't palagi siya na naninikluhod sa harapan ng Diyos para humingi ng awa, para humingi ng tulong. Hindi siya nagdadalawang isip na lumapit sa Diyos palagi. Nananalangin, nagsusumamo para magmakaawa sa Diyos, sapagkat naniniwala ang isang taong may pananampalataya na kung wala ang Diyos, wala tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Maganda na palaging ito ang maging disposisyon ng ating puso, na tayo'y laging mababa ang loob sa harap ng Diyos, na tayo'y laging mababa ang loob sa harap ng ibang tao, na sa tuwing tayo'y lalapit, hindi yung tayong tipong we are so demanding, parang pananagutan sa atin ng Diyos, na dapat tayo tinutulungan, parang ang gusto natin palagi ay sundin agad tayo ng Diyos. At sa isang dasal pa lang natin, tupatin agad ng Diyos ang ating kahilingan. Maganda hong larawan, ipinapakita ng Ebanghelyo na we are unprofitable servants. We are unprofitable servants. Hindi utang na loob ng Diyos kung tayo ay nakagagawa ng mabuti sa Kanya. Hindi natin karapatan o hindi tayo marapat na pasalamatan ng Diyos dahil tayo ay mabuti, dahil tayo gumagawa ng mabuti, dahil tayo naglilingkod sa Kanya. We are unprofitable servants. We are just servants. Tayo'y mga lingkod ng Diyos. At dahil tayo'y lingkod ng Diyos, hindi natin hihilingin sa Diyos, pasalamatan niya tayo. Sapagkat ito lamang ang dapat nating gawin. Nararapat lamang na gawin nating tayo'y maglingkod sa Kanya. Because we are created to love, to know, and to serve God. Doon tayo inilararawan ng Diyos nung likhain niya tayo para tayo ay paglingkod din sa Kanya. At ang paglilingkod natin sa Kanya, hindi dahil para sa kakulangan ng Diyos. Hindi dahil hindi kumpleto ang Diyos. Kaya ginagawa natin ito sa Kanya. God is so perfect. Wala na siyang kailangan. Ang lahat
ng ginagawa nating paglilingkod ay para din sa ating kaligtasan, para din sa ating pagpapakabanal, para din sa ating pagtahak papunta sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa ay marapat lamang para sa ating mga nilikha ng Diyos. At ito ay ating pinagsusumikapan dahil tayo ay naglalakbay dito sa lupa at ang tanging patunguhan natin ay ang langit, ang kaharian ng Diyos. Sana yun din ang maging disposisyon ng ating puso, na mababa ang loob natin, na tayo'y lingkod ng Diyos at gagawin natin ang lahat para din sa ating sariling kaligtasan. Sapagkat sabi sa theology, we cannot be saved unless we are doing our best to serve God, to do the things that God wants us to be or to do. Ang buhay natin sa daigdig ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na gusto nating gawin. Ang buhay natin sa daigdig ay tungkol sa mga bagay na gusto ng Diyos na dapat nating gawin at isaalang-alang. Sapagkat yon ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, kung merong saloobin tayo bilang lingkod ng Diyos, yun ay ang ating kababaan ng kalooban sa harap niya. Yun ay ang katapatan natin sa Kanya. Kaya nga po sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo ng dalawang katagiang yon bilang lingkod ng Diyos, bilang nananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya nating nakaugat sa kababaan ng kalooban at katapatan sa Diyos. Ipagdasal po natin ang dalawang biyayang ito. Nawa, palagi natin itong makamtan, palagi natin itong maisabuhay upang tayo ay tumahak sa landas patungo sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pananalig sa katarungan at habag ng Diyos. Dalhin natin ngayon sa Kanya ang ating mga panalangin para sa mga pangailangan natin at ng sandaigdigan. Ang tugon sa mga kahilingan, Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod na may kababaang loob at katapatan. Panginoon,
tulungan mo kaming maglingkod na may kababaang loob at katapatan. Upang ang Santo Papa at mga obispo ay matulad sa mga apostol sa kanilang pamumuno sa simbahan at pagiging huwaran sa walang humpay na pananalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Upang ang lahat ng may tungkulin sa gobyerno at may posisyon sa liderato sa mundo ay magtulungan sa paglutas sa kawalan ng katarungan at paggawa para sa kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Upang ang mga nanlalamig sa pananalig ay pukawin at pasiglahin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Upang ang bawat kaanib ng ating komunidad ay magtalastas sa kaloob ng Diyos para sa atin sa panahong ito at tumugon ng may kababaang loob, pananalig at sipag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Upang ang mga nagdurusa sa katawan o isip dahil sa sakit o pagkabalisa ay aliwin ng kalinga ng tao at hilumin ng kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Upang ang mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media ng Bulletin Lucentino at BMFM Spirit 103.9 at ng programa ng Balikhandog ay mamulat sa panawagan na maghatid ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Upang ang mga pumanaw na kaanib ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito ay pagkalooban ng buhay na walang katapusan sa piling ng may likha. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Amang puspos ng katapatan, nasa iyo ang aming buhay at pag-iral. Dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa tulong ng mas malalim na pananalig ay maglingkod kami sa iyo at sa kapwa ng may kababaang loob. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa ating pamilyang mangunguna sa ating pag-aalay. Ito po ay pangungunahan ni Jenena De Leon Sales at kanyang mga anak at buong pamilya. Para naman po sa may mga hawak na love offering, maaari na rin po kayong humanay sa gitna. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong iniabilin. At sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyin natin na misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ang aming Obispo Emerito Emilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nga'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maling, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang isang pamilya na tumatawag sa ating Ama sa Langit, sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. O patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inaanyayahan makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Purihin siya at ating ibig, awitan siya